Dito attorney, sa inyo pong observation or sa inyo pong pag-analyze sa nangyayari po ngayon na trial or pre-trial against kay former President Duterte, ano ba attorney yung nakikita nyo dito sa pangalawa or pangatlong araw na trial, pang-apat po siguro mamaya. Ano po yung nakikita ninyo dito attorney na na parang mahalagang bigyan ng pansin, point of view? And sa tingin nyo ba attorney, sino kaya though napaka-early pa para sabihin, kanino kaya attorney papabor yung desisyon ng ICC, attorney Michael? Alam mo, Care, bago ang lahat, aminin ko muna sa iyo at sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood na hindi talaga ako expert in international law or sa ICC. No? Ang background ko talaga is litigation. Ibig sabihin, practice talaga sa mga korte. Yan, ganyan, dyan ako nanggaling. No? So, sa aking obserbasyon, dito sa confirmation of charges, ang perspective ko is coming from a litigator. No, yun yung umaandar sa utak ko nung pinapanood ko yung mga proceedings. Pinapanood ko siya bilang isang practitioner, no, litigator. So, ang nangibabaw sa obserbasyon ko is mukhang walang defense strategy yung kampo ni dating Pangulong Duterte. No, parang doon ang nakikita kong pagkukulang. Ano ba yung kanilang defense strategy? Kasi kapag nasa defense ka, very limited lang yung pwede mong gawin, right? Kasi ang burden of proof is on the prosecution, no? Kaya prosecution yung naglatag ng kanilang theory of the case and also the corresponding evidence that they have. Ang depensa, kailangan meron kang strategy. Paano mo bubutasin yon, right? Paano mo babaliktarin? In other words, paano mo babaliktarin yung theory of the case to your favor para ma-acquit ka, right? So yun yung pagkukulang sa napanood ko kahapon and the other day. No? Now, having said that, bukas pa naman yung defense naman. Sila naman ang maglalatag ng kanilang posisyon. Ano? So baka bukas, mailatag yung defense strategy na yon at magbabago isip ko. But based on doon sa initial statement ni Kaufman, hindi ako kompante na meron silang defense strategy. Alright, yun. Yung pala attorney, yung parang pagkukulang po nitong kabilang kampo o yung defense po ni former President Duterte. Eto attorney, kung dahil bukas nga po ilalatag naman ng defense yung kanilang mga habi nga yung mga alas o yung kanilang mga tinatagong siguro mga evidence din. Para sa inyo attorney, ano ba dapat yung mga matitibay talagang ebidensya din or mga basihan na dapat na ilatag po nitong kampo po ni former President Duterte para maging maganda or mabaliktad talaga yung situation dito attorney Michael? Ganda ng tanong na yan, Kier. Ano? So, syempre, sa aking palagay, bilang isang dating litigator, kapag nasa defense ka kasi, kailangan sabihin mo na walang halaga yung ebidensya ng prosecution, no? Kasi kailangan ng prosecution to prove beyond reasonable doubt, no? So ikaw, ang kailangan mong patunayan is reasonable doubt. Ibig sabihin, dapat maglagay ka ng pagdududa sa isip ng mga hurado ukol dun sa ebidensya na nilatag ng prosecution. So syempre, questionin mo yung motivation ng mga witnesses, questionin mo yung veracity ng mga testimonies, right? That's one part. The other part is kailangan ni Pangulong Duterte o nung defense niya na patunayan na yung war on drugs isang lehitimong programa. Right? Ibig sabihin, ito'y tinanggap ng bayan na programa talaga ng gobyerno
para sukpuin yung problema ng droga. No? Yan yung kailangan niyang patunayan na this was a legitimate and widely accepted government program at sumunod sa patakaran ng konstitusyon. Ibig sabihin, due process and rule of law. Yan yung mga kailangan niyang patunayan. Right? Na yung mga namatay, kasi hindi naman nila pwedeng tanggi na may namatay, no? Kasi may tao talagang mga namatay. Ang kailangan kumbaga i-argue ng ng defense is kaya sila namatay, either nanlaban sila, right? Ibig sabihin, inatake nila yung mga pulis, they were also violent, kaya namatay sila o napatay sila, or collateral damage. Ibig sabihin, hindi sinasadyang mapatay, right? Legitimate yung operations, yung tokhang, yung double barrel, legitimate siya. Kaya lang sa execution, nagkaroon ng pagkakataon na merong mga collateral damage. So yaan yung mga kailangan din patunayan ng kampo ni dating Pangulong Duterte para siya ma-acquit. Alright, yun. Very well said, attorney. Paano, attorney, yung mga pinakitang video nung mga nila attorney Nichols, nila attorney Kraft, nila attorney Butuyan, mga ganyan. Paano yung mga pinakita nila, attorney, na na mga video na nagpapakita doon na una inamin mismo ni former President Duterte na parang talagang may pagpatay na nangyari. Yung nanonood po siya na may namamatay, yung Davao Death Squad, wala siyang ginawa. Paano yun, attorney, babasagin? Paano yun, attorney, didepensahan? Mahirap. Mahirap, Kier, no? Kasi yung mga yon ang tawag doon, admission against self-interest, no? Which has a strong weight, a strong evidentiary weight. So the only way na nakikita kong pwedeng ipaliwanag yon is sasabihin mismo ni dating Pangulong Duterte na nagbibiro lang siya o iba yung intention niya, right? Iba yung gusto niyang ipahiwatig. So kailangan niya ipaliwanag yon sa korte. So most likely dapat tumistigo rin siya at ipaliwanag niya kung ano yung mga sinabi niya dun sa mga videos na yon. So either nga sasabihin niya, joke lang, nagbibiro lang ako, or it was hyperbole, iba talaga yung gusto kong ipahiwatig, nananakot lang ako, hindi ko naman talaga itutuloy. So mga ganon. That's the only way. That's the only way na para masagot niya yung mga video evidence na yon, no? Aakit siya sa witness box at ipapaliwanag niya anong ibig sabihin ng sinabi niya, ano yung motivasyon niya, ano talaga yung gusto niyang ipahiwatig. Alright. Eto, attorney, doon naman kasi, attorney, sa kampo naman, o sa part naman ni attorney Kaufman, parang sinabi niya, attorney, na kaya daw nakulong si former President Duterte dahil kasalanan raw o kasalanan daw ni President Marcos Jr. Sinisisi niya. Parang sinisisi niya po si President Marcos dun sa sinabi niya po dahil nakakulong dito si former President Duterte. Do you think, attorney, effective po na argument yun dito sa ICC, Attorney Michael? Hindi kasi irrelevant yun eh. Kahit na ba may halong katotohanan yung sinabi niya, kasi syempre hindi naman maaresto si Pangulong Duterte kung hindi pumayag si Pangulong Marcos, di ba? So kahit papano merong katotohanan yung sinasabi niya, but that's irrelevant eh. Kasi right now established na may jurisdiction yung ICC, na legal yung pag-aresto sa kanya, at walang nangyaring kidnapping, walang nangyaring rendition or kung ano man, everything was above board. No? So yung ganong punto, it could have political points sa politika natin, but it has no relevance or bearing doon sa ICC. No? Kasi that is not a legal argument. That is purely a political
assertion or claim na hindi napapansinin niya ng ICC kasi irrelevant na yan sa kanila. Alright, opo. Pwede ba ditong gamiting ano din, ebidensya attorney ng kampo din ni former President Duterte, yung kanyang kalusugan o yung kanyang katandaan? Kasi sabi, di ba, kaya nga po hindi natuloy dati yung ano, yung ganitong trial, no? Supposed to be dapat September. Dahil sa sakit di umano ni former President Duterte, sa kalusugan niya, sa katandaan niya. Do you think, attorney, effective po rin po yan ngayon? If ever gamitin yan, Attorney Michael? Well, sa defense niya, hindi, no? Kasi again, that's irrelevant. That's irrelevant to his innocence or lack of guilt. No? Ang health niya, yung current health niya, whether physical or mental, may relevance lang yan doon sa proceedings, yung doon sa trial itself, no? Kung dapat ba siyang mag-attend or dapat ba siyang ma-detain sa kulungan, 'di ba? Kasi kung may sakit siya tapos hindi kaya siyang alagaan sa kulungan, syempre for humanitarian reasons, pwede siyang i-detain sa ospital, no? So yung physical health, related yan doon sa, relevant lang yan kung madidetain pa ba siya or sa ospital na ba siya dapat i-detain. No? Yung mental health niya, that relates to yung presence niya sa trial. No? Kasi kung deteriorating na yung mental health niya, maaari siyang payagan na hindi na dumalo doon sa korte mismo. Pwede naman yon kasi meron naman siyang representation, no? So meron siyang abogado, yung abogado niya will protect his rights doon sa court proceedings. Alright. Opo. So, ito attorney kasi wala yata si Duterte dito sa hearing, hindi siya uma-attend pa. Sa tingin niyo attorney, dapat ba umattend siya or mas maganda talaga na wala talaga siya dito sa trial na ito, Attorney Michael? Magandang tanong ulit, Kier, no? So, kumbaga kung walang bahid ng politika to, kung wala silang kumbaga hindi gagamitin ng kampo ni Pangulong Duterte ito sa politika nila, then ang maganda mag-attend siya, no? Kasi ang rule of thumb sa criminal cases is kapag nag-a-attend yung akusado, that demonstrates interest in the case, no, to prove his innocence. Right? Kasi kung inosente ka talaga, kung totoong inosente ka, gusto mo nandoon ka lagi para masigurado na inosente ka, no? Yan yung conventional thinking sa criminal cases. Now, kung hindi ka mag-a-attend, syempre nakakapagduda, 'di ba? Bakit parang wala kang interes para patunayan yung pagka-inosente mo? Now, dahil hinahaluan ng politika to ng kampo niya, no? Ginagamit nila to sa naratibo nila sa Pilipinas, then yan ang nangyayari ngayon, hindi siya nag-a-attend, no? Pinapalabas niya na parang inaapi siya o pinipersecute siya o pinahihirapan siya. So those are the factors to consider. Pero kung ako tatanungin mo, again, coming from a former litigator, mas mainam na nag-a-attend yung akusado para mapakita niya na talagang porsigido siya, patunayan yung hindi niya, yung pagka-inosente niya. Opo. So ito attorney, kung pagbabasehan ko po ang inyong statement, parang ang magiging po nito, parang papabor talaga po sa mga, or malaki po ang tsansa dito sa mga biktima ng war on drugs compare kay President Duterte. Tama, Attorney Michael? At the very least, ang pwede ko masabi dyan, Kier, is batay sa nakita natin, malaki yung pagkakataon na matuloy ito sa trial. Yun naman ang purpose ng confirmation of charges, hindi ba? Para malaman kung dapat ba tong matuloy into the trial, yung hearing, or itigil na. Kung tatanungin mo ko, so far, sa mga nakita ko, sa mga napanood ko, I think
tutuloy ito sa trial. But as to conviction ba or acquittal, mahirap pa magsalita, no? We have to wait and see kung ano yung paglatag mismo sa trial na ng mga ebidensya, both on the prosecution and the defense side. Yan, opo. Ito attorney, bago ko iwan itong about sa defense ni former President Duterte. Doon naman attorney sa yung mga parang abogado din kaya attorney ni former President Duterte, yan si Attorney Kaufman po yata or kung sino pa. Parang kine-question nila yung credibility ng mga abogado ng biktima ng war on drugs. Ano naman attorney ang masasabi niyo ron, attorney? Yun ba epektibo rin ba yun na argument dito, attorney, or irrelevant din po, Attorney Michael? Alam mo, kung halimbawa jury system yung korte, baka ano yun, baka may epekto yun, no? Kasi ang mga jury, alam mo naman ang jury, mga ordinary citizens lang yan na tumatayong mga hurado, they can be influenced, no, na hindi credible yung abogado, etc. etc. Pero kasi mga judges yung mga professional judges yung huhusga rito, di ba? 3 pa sila. Itong mga to, itong 3 tao na to, sanay na to na pagbabasihan lang nila ay batas at ebidensya. Right? So, yung credibility ng abogado, ng kalaban, that has no bearing on their appreciation of the facts and the evidence presented. No? Ang titignan lang nila, admissible ba yung ebidensya o hindi. Yung credibility ng abogado, walang bearing dun sa admissibility ng ebidensya. Of course, depende na kung nandaya siya o nag-manufacture siya ng ebidensya. Ibang usapan yon, right? So, again, parang sablay yun. Ano? Kaya nga ang observation ko, parang walang defense strategy kasi walang saysay. Walang saysay yung pag-question ng credibility ng mga abogado ng mga biktima. Unless, of course, ang tinitira mo talaga yung mga biktima mismo. Right? Kini-question mo yung credibility ng mga pamilya ng biktima mismo. Ibang usapan yon. Kasi yon, that is a legitimate defense strategy. Pero kung kini-question mo lang yung credibility ng abogado nila, walang saysay yon as far as the judges are concerned. Alright, yun. Eto, attorney, dako tayo dito sa sa mismong kay former President Duterte. Kung kayo, attorney, ang tatanungin, attorney, payag ba kayo talaga, attorney, na dito siya sa ICC detain? Or dapat dito na lang siya sa Pilipinas? Kasi may mga nagsasabi, attorney, na ba't kasi nangialam pa ang ICC, pwede namang dito na lang siya sa Philippines. May mga husgado naman tayo, may Supreme Court naman tayo. Baka naman tayo na lang ang pwedeng maglitis kay former President Duterte. Wag na ang ICC. Dito na lang siya sa Philippines. Kayo, attorney, sa sarili niyo pong point of view, ano po ang masasabi niyo ron? Well, again, another good question. Linawin natin, Kier, no? So, wala na tayo dun sa stage na dapat ibalik si Pangulong Duterte para alitisin siya sa Pilipinas. Hindi na yon, no? Wala na tayo doon. Kasi ang nangyari is kaya siya nalilitis ngayon sa ICC ay dahil merong mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK ang nagsampa ng reklamo sa ICC. Right? Bakit sila sa ICC nagsampa ng kaso? Yan yung tanong eh. Kasi hindi sila makasampa ng kaso sa Pilipinas. Kasi yung DOJ, yung police, hindi inaaksyonan yung EJK. No? Bakit hindi nila inaaksyonan? Kasi kasama sila sa gobyerno ni Pangulong Duterte. So, kumbaga parang absurdo naman na sabihin sa kanila na dapat sa Pilipinas kayo nag-file. Hindi nga kami makapag-file dahil yung pa-file namin ng kaso ay presidente na ng Pilipinas. Right?
At hawak niya yung mga piskal, hawak niya yung mga polis. So, under the current circumstances, also considering na nung final yung case, yung reklamo, presidente pa si Pangulong Duterte at hawak pa niya yung gobyerno natin, then hindi talaga kumbaga viable or feasible na hindi ma-involve yung ICC, no? So, yung diskurso na yon na dapat sa Pilipinas siya or sa ICC siya, parang irrelevant na yon, no? Kasi nung nag-file ng reklamo yung mga relatives ng EJK, hindi sila makadulog sa justice system natin kasi yung justice system natin ay kontrolado ng taong mismong nirereklamo nila, no? So that is the fact, that is the reality. Opo. So parang ano, attorney, parang sinasabi niyo po na yung mga nag-file sa ICC, parang walang tiwala dito sa justice system natin, Attorney Michael. Oh, of course, yes, at that time, no? At that time, kailan ba sila nag-file? If I'm not mistaken, ano ba, 2020 or 2021 or thereabouts, di ba? Ang Pangulo pa noon, si Pangulong Duterte, close to his term na. Right? And then, di ba sabi nga ng administrasyon na ni Pangulong Marcos, wala daw silang mahanap na ebidensya. Right? So, kumbaga, ang bottom line here is yung gobyerno natin, both yung administration ni Pangulong Duterte at yung current administration ni Pangulong Marcos, inamin na nila na hindi nila kaya. So, ang problema is, bakit nila inamin yon? Particularly si Pangulong Marcos. Bakit niya inamin na hindi nila kaya? So, dapat siya ang tanungin natin. Hindi yung mga biktima. Hindi yung mga kapamilya ng biktima. Alright. Opo. So ito, attorney, balik tayo sa mismong confirmation of charges. Bukas, attorney, ano po ba ang mga mangyayari na bukas sa pagtutuloy ng confirmation of charges? And ano ba yung siguro mga dapat na asahan dito ng mga taong bayan, especially dito sa Pilipinas, Attorney Michael? So, well, ang alam natin, yung defense naman, no? Sila naman ang maglalatag ng kanilang paano nila papatunayan yung pagka-inosente ni Pangulong Duterte, no? So ito na nga yung sinasabi ko na defense strategy. Bukas natin malalaman, hopefully, kung meron nga, right? Ang kailangan natin bantayan, ano yung mga ebidensyang ilalatag niya? Particularly, sino yung mga testigo na ilalatag niya o ihiyaan niya? Sino-sino yung mga, even more particular, sino-sino yung mga government officials, kung meron man, na ihahain niya bilang testigo niya. Yan yung aabangan ko bukas. Alright. Opo. So ito, attorney, mga karagdagan pang katanungan. 'Di ba itong confirmation charges na ito, attorney, parang ang magiging hatol dito at the end of the day, kung tutuloy pa sa mismong trial si former President Duterte. Pero paano, attorney, kung halimbawa lang naman hindi na patuloyin sa trial? Ibig bang sabihin nun, attorney, acquit na si former President Duterte, or ano po ang magiging decision doon, attorney? Wala, hindi acquittal, no? Ang mangyayari, hindi siya malilitis. So tapos na. But it will neither be conviction or acquittal. Kumbaga, wala, hindi natuloy yung trial. Kumbaga, balik na siya, laya na siya. Babalik na siya sa Pilipinas. So it's not a conviction, but neither is it an acquittal. Ibig sabihin lang, walang ebidensya para matuloy yung trial. Alright.
O ito, attorney, mga dagdag ko pang mga katanungan kasi yun nga, yung na-mention natin kanina, attorney, yung parang nag-file nga yung mga ano sa ICC, parang kung sa Pilipinas, parang sampal yun na dapat paun na rin pa yung justice system ng Pilipinas. Para sa inyo, attorney, kumbaga, ano ba yung kailangan gawin ng bansa in terms of dito nga sa justice? Para kung ayaw talaga nating pumapunta pa sa ICC ang lahat, dito na lang sa Philippines, ano yung dapat na gawin talaga, Attorney Michael? Marami. Maraming kailangan gawin, Kier, no? Pero joking aside, no? Ang kailangan talagang mga reforma mangyari sa DOJ at saka sa PNP, no? Particularly sa mga piskal natin at sa mga kapulisan natin. No? Diyan dapat magsimula yung mga pagbabago. Kasi right now, structurally, yung mga piskal natin at yung mga pulis natin under the control and supervision of the president. Right? Yan yung struktura ng gobyerno natin, particularly yung executive branch. No? So, ang tanong is, paano kung halimbawa yung presidente ang akusado, right? Katulad nung nangyari kay Pangulong Duterte. Paano tatrabahuhin yan ng piskal at ng polis kung yung boss nila ang may sala? So, that is the first reform agenda dapat. Paano natin aalisin yung prosecutorial service and the police from the executive's control and supervision. Maraming mga presidential system na ganon ang sistema, no? Na hiwalay sa bureaucracia ng executive branch, yung police at piskal. Yan ang kailangan natin maabot. Alright, yun. O ito, attorney, bago tayo magtapos, siguro ano attorney ang ating sigurong maiiwan na siguro point of view or mensahe sa atin pong mga taga-subaybay ngayon in connection dito po sa ating pinag-usapan nga sa nagpapatuloy na trial proceedings nitong ating dating Pangulo ni former President Duterte. Sige, attorney, bigay ko po ulit ang linya sa inyo. Well, Kier, salamat at pinag-uusapan natin. Ang pabaon ko lang sa mga kababayan natin is kailangan natin i-monitor to continuously, no? Huwag natin papabayaan. Kasi meron na tayong pagkakataon na mapanood siya eh. Right? So, matuto tayo sa mga nangyayari at alamin natin, no? Alamin natin ano yung mga pwede nating magawa para ma-improve yung justice system natin. I think that's the better exercise kesa yung nagsisisihan tayo o nagbabatuhan tayo ng mga masasamang salita or maaanghang na salita. Let's observe and learn from the process para ma-improve natin yung sarili nating justice system.